Good evening na po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod sa today is August 10, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa May Paseo Heights sa entrance sa May El Piliviste Street, Bel Air, Makati. At dadalhin po natin sa may Marina Way, Barangay 76, Pasay. Kaysa magbabalik po tayo mamayang tipo pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Dito lang po sila. Dito ka na dalang ginigin mo katong mo. Register, dapat nag-email pa ako. Sorry, kailangan natin mag-play ng news. Unfortunately, si Alex natalo ngayon sa kalaban ng Chief. And, but still, congratulations sa'yo, Alex. Talagang kailangan magpalakas siya. Malapit ang durasyon. Hinahanap mga residente. Nasa 150 mga rescue teams mula sa BFP, local government, BNP, at gayon din sa Philippine Navy, Philippine Air Force at mga volunteers ang nagtutulong-tulong sa isinasagawang search and rescue operations dito. Alvin, at kahit gabi ay magpapatuloy ang paghahanap. Alvin. Dennis, paano yan ang forecast ay sa hanggang sa mga susunod na araw ay magiging maulan. May ibang area pa ba dyan na pwede ding bumuo ang lupa dyan sa Baguio City at pati na rin sa Cordillera? Hanggang ngayon may butas yata. Yan Alvin, yan yung binomonitor ngayon ng local government unit. Alam mo ng Baguio City, puro bundok at malimit ng landslide dito. Kapag nalakas ang pagulay, pinakabisukan na ng local government ang mga residente na nandun sa mga landslide prone areas na sila ay lumikas muna sa mga ligtas na lugar dahil So hindi umuubra yung masahang pagliligas, Dennis. Hindi dinadaan muna sa pakiusap. pakiulit lang. Dinadaan muna sa pakiusap, Dennis. Hindi pwedeng gawing forced evacuation. Just preemptive evacuations muna ang inabiso ng LGU sa mga residente at ang nag-aabiso dyan mula sa LGU ay yung mga barangay officials na talagang sila yung nakakaalam sa kanilang mga lugar kung alin yung mga delikado na, Alvin. Maraming salamat, Dennis. Gato. Ang pangbayan sa Bulacan na ang nananatiling lubog sa tubig pa nga dahil sa high tide na sinabayan pa ng mga pagmulang dala ng habagat. Sa Hagonoy, patuloy na inirereklamo ng mga residente ang nating flood control project ng DPWH na kanila'y nagdulot pa ng mas malaking perwisyo. Nagpapatrol live mula Hagonoy, Bulacan, si Andrea Tagines.
Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan. Pero dahil hindi ito natapos, ang nangyari, ito pa nga ang naging rason o yung naging pumarang doon sa daloy ng tubig palabas ng ilog. Nagmisilang ilog lang ang kalsada at palayan na ito sa Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan. Dahil sa high tide na sinabayan pa ng pagsusuksong ulan na dala ng habagat. Kwento ng residenteng si Marcela Baisa, pumapa na sa lagay na ito ang baha. Dahil kaninang madaling araw, nalubog ang unang palapag ng kanilang bahay kasama ang kanyang kwarto. Nakalikas kami doon sa kusina, doon lang kami natutulog. Nahihirapan din kami, gaya kung hindi na dapat magbuhat, nakakapagbuhat tuloy. May depression po kasi ko sa ano na, sa matres. Kaya po hindi ako nakakapagbuhat ng mabigat. Kaso, ako pwersa rin, hindi pwede hindi ka magbuhat. Ang Barangay Iba ay catch basin o sumasalo sa tubig na nanggagaling pa sa Nueva Ecija at Pampanga. Pero imbis na dumaloy ang baha palabas ng ilog, hinarangan umano ito ng flood control project na magdadalawang taon ng tenga. Ito ang itinatayo sanang flood gate at pumping station na ayon kay Bryce Hernandez, ang dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan 1st District, ay binubusan pa ng karagdagang 60 million pesos na budget noong 2025. Base sa kuwang ito ng pulong barangay, meron nang nailaang mahigit 92 million pesos para sa proyektong ito noong 2024. Kaya kung susumahin, posibleng abot na ng 150 million pesos ang halaga nito. Kaso hanggang ngayon, flood gate pa lang ang natatapos, pero walang pampompa ng tubig. Kung hindi tatapusin ng DPWH itong flood control project na ito, ay baka pwedeng pakitanggal na lang. Dahil imbis na humupa agad yung mga tubig dito sa loob, kapag sa panahon ng kalakhan, naging sagabal pa siya. Paratang ni Hernandez, noong siya'y humarap sa pagdinig sa Kongreso noong isang taon, malaking porsyento ng budget ay napupunta sa bulsa ng proponent ng proyekto at isa sa nakinabang umano rito si Senador Jinggoy Estrada. Sabi po ng boss ko dito, ay 30% ang commitment dito. Sa ngayon, nakakulong na si Estrada habang nililitis ng kanyang draft at malversation case sa San Miguel Bayan. Pero parang ng mga taga-Hagonoy, kakambal dapat ng pagpapanagot ang pagtugon sa matagal na nilang problema sa baha. Hanggang hindi pa nangyayari yun, mananatili nilang nakapasil ang mga poster na ito na humihingi ng justisya sa labas ng kanilang parokya. Pag nakikita ko yun, dismayado lang po ako. Wala naman nangyari eh. Wala pa rin po solusyon. Kaya po sa mga nang-scam ba yun? Na gano'n? Oh, Diyos ko. Nahihiya naman po kayo. At maawa naman po kayo sa mga taga-Hagonoy. Sagot naman ng DPWH, inaaral pa nila ang pinakamainam at pangmatagalan na solusyon sa baha, hindi lang sa Hagonoy kundi sa buong probinsya. Tiniyak ni Hagonoy Mayor Charo C. Alvarado na babantayan nila ang DPWH. Hindi po tayo papayag na wala po ito malino na plano at malino na pag-aaral at public hearing po para sa aming mga kababayan dahil baka po ang tubig ay manatili pa rin na pumapasok. Wala pang hanap buhay yung aming mga mangingisda dito. Wala pa pong pagkain sa kanilang kapagkainan. Nanawagan naman si C. Alvarado sa mga residente na lumikas na bago ang panibagong high tide bukas ng umaga. Bukod sa Hagonoy, may siyang pangbayan at lungsod sa Bulacan ang apektado ng baha. Meron lang po tayong stockpile na 20,000. Food stocks po yan sa habang yan. Yun po yung talagang mandatory. Sa pinakahuling taya ng mga otoridad, lampas 7,000 mga individual na ang nananatili sa evacuation centers. Karen, patuloy na bang sinusulong ni Governor Fernando yung mega dike dito sa Bulacan bilang solusyon o isa din sa mga solusyon sa pagbaha sa lalawigan? Sabi niya, nakausap na niya si DPWH Secretary Vencido tungkol dito at nangako na rin naman umano ang kalihim na isa ito dun sa mga pag-aaralan nila. Sa ngayon, lumalakas ulit yung ulan dito sa Hagonoy at nabagal din yung pagpupa ng high tide. Kaya marami pa rin talagang mga lugar, katulad itong kalsada sa likuran ko na water deep pa rin yung tubig. At mas pinangangambahan ngayon ng LGU at ng mga residente ay bukas ng umaga kasi mas tataas pa yung level ng high tide na 4.9 feet. So, posibleng mas maging malala pa yung baha kung sasabayan ito ng malakas na ulan. Kaya pinapakiusapan ng LGU ang
residente, lalo na yung mga nakatira sa mababatang lugar na lumikas na ngayon pa lang humanap na ng malapit na evacuation center at wag lang hintayin na tuluyang magdilim. Karen? Andrea, matanong ko lang, no, paano ang mga estudyante? Ilang araw na bang walang klase sa ilang paaralan dyan sa Hagonoy? Ayun na nga ang problema, Karen. Ilang araw na rin yung suspension ng at least ng face-to-face classes. Minsan kasi, sinususpend nila yung face-to-face pero ang ginagawa ng mga eskwelahan dito ay remote ang classes. Pero syempre kung papipiliin ng mga estudyante, mas gusto pa rin nila at mas nakaka-focus sila kapag face-to-face. Kaya umaasa din sila na tumila na ang masamang panahon para makapasok na rin sila. Karen? Maraming salamat, Andrea Taguines. Pinaiimbestigahan at gustong panagutin ng dalawang kongresista ng Marikina City ang contractor at ilang tauhan ng DPWH sa pagpalya ng pumping station sa Barangay Tumana kaya binaha ang komunidad doon. Sa kabila naman ng paghina na pabugso-bugsong ulan, nananatili sa alert level 2 ang Marikina River dahil umapong na ang tubig sa ilang bahagi ng Marikina River Park. Live mula sa Marikina City, nagpapasunod si Katrina Domingo. Katrina, bakit nasa alert level 2 pa rin ang ilog at anong ibig sabihin nito? Continue straight in this traffic light. Ferdinand, mayroon kasing tatlong klase ng alarma dito sa Marikina River. Ang unang alarm ay tinataas kapag pumalo na sa 15 meters above sea level yung antas ng tubig dito sa Marikina River. Ibig sabihin ng first alarm, kailangan ng maghanda para lumikas yung mga komunidad dito sa paligid ng ilog. Kapag naman tumaas na yung level ng tubig sa 16 meters above sea level, gaya ng nakikita nyo sa aking likuran, ayan na yung alarm number 2. Ibig sabihin naman ay magkakaroon na ng preemptive evacuation sa ilang mga komunidad. At kapag mas tumaas pa yung tubig sa 18 meters above sea level, ay itataas na rin yung alarm number 3. Ibig sabihin niya ay magkakaroon na ng mandatory evacuation sa mga komunidad malapit dito sa ilog. Pero Bernadette, sa mga nakalipas na araw, hindi yung pagtaas ng tubig dito sa ilog ang naging pasakit sa ilang residente. Ngunit ang isang DPWH water pumping station na hindi gumagana. Dahil hindi sa makatulong, ay naging salipa ito ng pagbaha sa ibang lugar dito sa Marikina. Tatlong araw na hindi nakapaghanap buhay ang tindero ng mais na si Edwin dahil hindi kumukupa ang baha sa barangay Tumana. Labis ang nanghihinayang at ang kanyang anim na anak dahil halos 8,000 piso ang nawalang kita dahil hindi napakinabangan ang pumping station ng DPWH sa lugar nila. Maganda na yung kumana. Kaso lang hindi lalo na sa amin ang naghahanap buhay. Hindi kami makalabas ng bahay kasi may baha sa amin. Malaki talaga ang presyo. Kasi minsan titinda ako, doon na naglilinis kami. Paliwanag ni Marikina Mayor Maan Teodoro, umapaw ang Tumana Creek dahil pumalya ang pumping station ng DPWH. Kaya sumara yung gate na dapat naglalabas ng tubig mula sa creek papunta sa ilog. Malaking perwisyo to kasi supposedly hindi naman ito dapat abutin pa. At kung bukas yung gate, tuloy-tuloy lang yan talaga. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, Sabado ng gabi nang nagkaaberya ang naturang pumping station sa Marikina. Iimbestigahan po natin yan, no? Hindi ko alam kung inabanto na o hindi natapos, pero iimbestigahan natin yan. Lunas ng umaga, wala nang baha dahil nagpadala na ng mga mobile water pump ang MMDA at Marikina City LGU. Pero para sa mga kongresista ng Marikina, hindi maaaring walang managot sa nangyaring aberya na nakaperwisyo ng nasa 3,000 bahay. Dahil sa nangyari, naghain ng resolusyon si Marikina 2nd District Representative Biro Kimbo para imbestigahan ng Kongreso ang insidente. Nais din panagutin ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro ang mga kawani ng DPWH sa Metro Manila. Hindi po kapatawad-tawad yung ganitong klaseng pangyayari. Hanggang ngayon, hindi na kasi mabigyan ng panginaw na paliwanag. Nagpadala po sila ng kanilang mga mobile pumps. Pero ito'y temporary solution. Kailangan yung contractor po dyan, yung gumagawa dyan. Tapos piniliin na po yan, patawad na po nila ng parusa. Gumanap na po ng iba natatapos po dyan. Para yan po ay mapaganap. Dapat imbestigahan. Isa, youth in action ng DPWH. Dapat ang imbestigahan unang-una rito yung First Metro District Engineering dahil sila ang dapat na mamahala sa operation.
kahapon, nagsimula ng magsibalikan sa kanilang bahay ang mga nagsiligas. Maglilimas at naglilinis naman ng kanilang tahanan ang susunod nilang aatupagin. Bernadette, sa ngayon ay naghuhumapaw pa rin yung ilang bahagi ng Marikina River at gaya ng inyong nakikita sa aming likuran ay nananatili pa rin sa 16 meters o second alarm yung antas ng tubig dito sa ilog. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina, as of 6 p.m. mayroon pang nasa 1,300 na mga pamilya o 7,000 individual sa iba't ibang evacuation centers dito sa lungsod. Pagdating naman doon sa karating na lungsod ng Pasig City, kung saan maraming komunidad ang nakatira rin sa gilid ng ilog ng Pasig River, ay nananatili naman sa 1,194 yung mga pamilya sa evacuation centers o nasa mahigit 4,000 na katao. Bernadette, maraming salamat sa iyo. Continue straight in this traffic light. Susuriin ng MMDA at DPWH ang kondisyon ng mga pader sa may EDSA Ayala sa Makati City. Naagang pa naman para sa kanilang kaligtasan ng mga pedestrians at motorista na madalas dumaan sa lugar. Live mula sa EDSA Ayala nagpapatrol, Easy Lee. Easy, may mga dumadaan pa rin bang pedestrian sa sidewalk matapos yung pag-uon ng pader dyan? Alvin, may harang na mismo dito sa lugar kung saan bumagsak yung pader. Pero kanina, nakita natin may mga ilang pang tao na dumadaan dito sa sidewalk. Ayon sa kanila, ay wala silang ideya o hindi nila alam yung nangyari pagbagsak ng pader noong Sabado ng gabi. Pero kaya hindi rin sila nag-aalangan na dumaan dito sa lugar. Sa tuwing bumababa ng bus, nilalakad ni Jonathan ang sidewalk sa EDSA Ayala pauwi sa kanyang bahay sa Makati. Pero matapos mapansin ang mga pitak at nakatagilid na mga pader, takot na siyang dumaan dito. Itong Sabado ng gabi, Continue for tuluyan ng 700 meters, bumuo ang then bahagi enter the ng pader roundabout sa and take the kasagsagan ng left. malakas na ulan. Siyempre, matanda ka na rin. Gusto mo rin yung security ng tao, di ba? Sa amin lang, madali na lang nila kung gigipay. Nangangamba rin ang ilang motoristang madalas dumaan sa EDSA. Siguro, nakakatakot po yun. Baka mamaya, magkataon, halimbawa, dumaan ako. Tapos, biglang mag-collapse yun. Siyempre, delikado yun. Pamagayap na lang po ng ibang daan para iwas sa bala. Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Patuloy naman nilang susuriin ang kondisyon ng pader sa lugar, katuwang ang lokal na pamahalaan para matukoy kung dapat na itong tipagin. Una, kailangan muna imbestigahan kung kailangan nga ba ang structure na yan dyan or baka mamaya pedestrian na no hazard lang yan. Kasi nang natumba yung portion na yan, merong lumabas na isa pang retaining wall sa loob eh. Na-assess namin kung safe pa nakaharap ang portion ng sidewalk na yan. Para temporary nasa na paligid muna ang mga tao na dumaan dyan. Yung gagawin namin. Iniimbestigahan din ng DPWH kung sino ang nagpagawa ng naturang pader na hindi umano maayos ang pagkakagawa. Tinitignan na rin ng DPWH ang mga naglabasang potholes o lubak sa bus lane ng EDSA Buendia southbound. Paliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na ipon ng tubig sa busway dahil nababarahan ng mga barrier ang daloy ng tubig papunta sa drainage. Ang damaged area dun sa catch basin between Estrella and Buendia. Doon kasi ang bagsak ng lahat ng tubig mula Guadalupe pababa. Makikita nyo naman, doon talaga ang bagsak. So ang problema lang doon, yung mga barrier ng busway. Kaya pinapunta ko din ng DOTR doon. Hinaharang yung pag-drain ng tubig mula sa busway papunta sa drainage natin sa kabilang side. Nangako rin si Dizon na aayusin ang mga lubak sa lalong madaling panahon. Drainage dito ideally sana, may drainage. Alvin, iminungkahi ng DPWH na magkaroon ng rehabilitation project sa Taft Avenue at sa Espanya sa Maynila para maibsan yung problema sa baha sa mga lugar na ito. Samantala, silipin naman natin yung lagay ng trapiko dito sa may EDSA sa Ayala northbound. Medyo maluwag ang daloy ng trapiko kung magagaling ka dito sa may northbound ng EDSA Ayala, pero may kaunting pagbagal ng mga sasakyan pagdating sa may Buendia. Sa kabila ito ng class suspension at work from home arrangement sa mga government office dahil sa masamang panahon. Bukod dito ay dagdag pa sa pagpapasikip ng traffic ay yung mga harang na inilagay sa lugar na sumasakop sa maliit na bahagi ng isang lane ng EDSA habang ongoing din ang sidewalk widening project ng DPWH.
Natukoy na ba kung kaninong responsibilidad o sinong nagtayo ng bumuong pader? Gobyerno ba o yung mga taga-Forbes? Tinanong natin sa DPWH, ang sinabi sa atin ay wala pa silang impormasyon tungkol dito at kasalukuyan pang iniimbestiga. Pero ayon kay Secretary Vince Dizon, siguro ay mga dekada na ito, gano'n ang katagal, buhat nung itinayo itong mga pader dito, Alvin. Maraming salamat, Easy Lee. Western, nasundan ba ang 7-match winning streak ni Alex Ayala? At hindi natapos na ang 7-match winning streak ni tennis star Alex Ayala. Nag-exit siya sa Canadian Open sa Toronto matapos talunin ang Swiss veteran na si Belinda Bencic sa round of 16 ngayong Lunes ng umaga. Mula sa Toronto, nagpapagawa si Dayan Castillo. Warm-up pa lang yung Ayala, pero ang mga Pinoy sa Toronto, sila nag-warm-up din ang answer nila para ipakita ang suporta sa Pinay tennis star. Jam-packed din ang venue ng Canadian Open para sa round of 16 matches. Isa sa mga pinaka-inabangan, ang laban ni Ayala kontra ang number 12 seed na si Belinda Bencic ng Switzerland. Kita sa center court ang mga bandila ng Pilipinas at dinig ang lakas ng sigawan ng mga Pilipino tuwing papalo si Ayala. Maagang naka-break si Bencic at lumamang 1-love. Kumati ng break si Ayala para tumabla 1-all. Nakuha ng Swiss ang sumunod na dalawang games pero bumawi si Ayala at muling tumabla 4-all. Naka-break ulit si Bencic at naisara ang huling set. Sa second set, tuloy ang momentum para kay Bencic. Lumaban hanggang sa huli si Ayala at nasave pa niya ang tatlong match point. Pero sa huli si Bencic ang nanaig sa ika-4 na match point. Ang final score, 6-4, 6-love. Masaya si Bencic sa kanyang performance at nakatulong anya na kaliwete rin ang kanyang huling nakalaban. Pinuri naman ni Ayala ang performance ni Bencic. Kahit natapos na ang kanyang 7-match winning streak, positive ng Canadian Open. Yeah, move on today. I think, yeah, Belinda put me in some really tough situations. I think she played really well. Wasn't able to kind of get myself out and, out of a certain mode. So, overall, a really good week. I'm super happy with the run that I've had and, yeah, gonna try to recover and come back out hot. Yeah. Magpapahinga si Alex ng ilang araw bago muling magsanay para sa Cincinnati Open kung saan seeded uli ang Pinay. I definitely will take maybe 2 days off, a day or two. I do have to travel to Cincinnati. I need to get a haircut. I haven't gotten a haircut in a while. My nails are grown out. So yeah, I'll do a couple things just to get my mind off tennis. Yeah, reunite maybe with some friends in Cincinnati and Dito po, no? just try to have fun. Attacking the ball. Destination is on the way. Wala ang main draw ng Cincinnati Nga Open lang. sa Huwebes. Habang sa Martes pa malalaman kung sino ang makakalaban ni Ayala. Dayan Castillo, ABS-CBN News, Toronto, Canada. Hindi tayo makakabalik dito. Sa pagbabalik ng BB Patrol, mahigit 4 na pisong bawas presyo sa diesel at gasolina, ipatutupad bukas. Ilang barangay sa Kawit, Cavite, baka pa rin. Destination Rider patay matapos bumangga sa taxi sa Cebu City. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Pa. Patrol! Patrol sa TZ. Wala, hindi tayo makakaliwa kasi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Syrup Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Flemex. Bago pa man sumikat ang araw, matutuklayan mo na ang mga baliwag at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagap na mga balitang nakalap sa magdamag. Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Ayaw ng Hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZFM Radyo Patrol Enter right most lane, then in 60 meters, turn right at the traffic light. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. Johnny Pinion here. Every day is a new adventure.
Keep straight at the first That's why traffic I light. armor up Then, with in 100 biogenic meters, alcohol. make a left and turn Like right. a genification. Savor the moment. Here, guys. And here's the vibe. In 70 meters, make a All left and while turn to staying Snail protected. Broadway. Armor for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with biogenic. Isopropyl Continue alcohol straight is the to the generic first name of traffic biogenic. light. If symptoms Then, persist, at the consult your second doctor. traffic light, turn left. Ang mga trending, sikat, kontrobersyal, at nataling mga ayon dito ay chichika. Kasama ang cute at lovable na papa, Mama Awel Paz, at Mama Joy Ho na alam na din. Alam na din. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa In 80 DZMM meters, Radio turn Patrol left sa at the traffic Estrella light. at DZMM Teleradyo. Kahit may edad na kami, masigla pa din. Tuloy lang sa activities. On the go! Dahil Continue sa for healthy 100 lifestyle meters, at then tulad turn ng right and Artresin. proceed away. Para sa mga active adults, may Artresin. Ang Artresin may underrated type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring In makatulong ang 100 meters, Artresin. turn right at the traffic light. Make your move, baby. In 60 meters, turn right at the traffic light. Umabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Halagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot. Ano uri ng sakit ay tutugon. May paglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team. Aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Willie Cordero at Doc Dennis. Attorney Noel Beltrado at Liza Tito. At John Ami Perez. Hindi ko po talaga, hindi ko alam po. First time akong magkano dito. Marina Way pala yan. Hindi, alam ko, ayan yung arena eh. Pwede dito na po? Ah, kayo kung gusto niyo po. Hindi po. Arriving in a minute at 7:03 p.m. This route is toll-free. In 90 meters, arrive at your destination. Dito mo matutuklasan hatid nila Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa 7:02. DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan. Jeff Camaras at Marlene Madiero sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. TV Patrol sa DZMM. Vincent, Nagsuspindi na ng klase sa mga paaralan bukas sa Martes. Ang ilang lugar na binaha at nakararanas ng masamang panahon. Walang pasok sa lahat Arriving in ng 18 antas minutes at sa 7:21 pampubliko at p.m. pribadong This route is paaralan toll-free. sa Marikina City, Abra at Benguet. Gayon din sa mga bayan ng In 100 Bawang, meters, San make a left Gabriel at U-turn at the Supidin traffic sa La light. Union. Sa Supidin, walang pasok bukas ang mga estudyante mula daycare hanggang senior high. Kanselado na rin ang klase sa mga bayan ng Aguilar, Bugalyon, Magaldan, Lingayen, Dagupan City sa Pangasinan. Gayon din sa mga bayan ng Angat, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Malolos City, Norsagaray, Pandis, Plaridel, Pulilan at Malolos City sa Bulacan. Wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Bacolor, San Simon at Santo Tomas, Pampanga, pati na rin sa Bacoor City, Cavite at mga bayan ng Cainta at Montalban sa Rizal.
12 ang